Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? District Engineer sa Batangas. Natiklo po sa isang operasyon dahil po sa tangkang panunuhol sa isang batang-batang congressman, si Congressman Lebiste. Congratulations sa iyo, Congressman Lebiste. Sana tularan ka ng marami pang mga congressman o lahat ng district congressman. Sana tularan ka, Congressman Lebiste, na sa bata mong edad ay talaga namang kinakitaan ka ng katapatan. Saktong-sakto yan. Ngayon po ay araw ng mga bayani, no? Karapat dapat yung mga katulad nyo. Sana po ay magkaroon po ng matulad yung mga batang congressman sa iyo. May kakilala tayong batang congressman nahawa sa chewin Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po, seryoso din po itong isa pang batang-batang mayor na si Vico Soto. Ngayon po, tama po Alam nyo po, matututo tayo dito sa dalawang batang opisyal na to ng pamahalaan. Sana ganito yung mga batang congressman at batang mayor, no? Talagang totoo, tinutotoo po nila yung paglaban sa korupsyon. Si Vico Soto po mukhang talagang tuloy-tuloy din po ang kanyang pagtatrabaho laban po sa korupsyon. May mga hakbang po siya na alam po natin na seryoso po at hindi lamang palabas yung ginagawa niyang anti-corruption. Okay, ano masasabi diyan ni Arnold Clavio? Kinakailangan may good news din po tayo, di ba? Hindi po ubra na panay bad news. At isa pa pong, at syempre, ang bad news po natin ay ito pong si Bonoan. Kapit tuko pa rin. Bonoan, kapit tuko ka pa rin. Ayaw pa rin po mag-resign. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sana ganito po yung mga young congressman, hindi po katulad ng mga young guns o young guns na hindi na kabataan. Feeling bata. Tinawag yung sarili young guns. Baka bago lang kayo pero hindi na kayo young. Ang tatanda nyo na. Kung hindi man kayo matanda, kung bata pa man talaga kayo, ang tatanda na ng itsura nyo. No? Kasi minanan ninyo yung mga magna diyan sa Kongreso. Mahirap talaga Ito, kita nyo naman. Tignan nyo po yung itsura ng mga tapat na naglilingkod. Mukhang bata talaga. Yung mga batang magnang congressman, mukhang magna na, bata pa Okay, pag-usapan po natin, no? Pero bago yan, isa pang good news. Congratulations po kay Alex Ayala. Alam po ninyo, ito po si Alex Ayala, hindi po katulad ng mga atleta natin na sikat, tapos wala namang naipapanalo. hindi naman world class, di ba? Sikat dahil ewan ko popular yung kanilang popular yung kanilang sports. Pero ito po si anong pangalan? Nicole? Sino ba yung Nicole? Nalito na tuloy ako kung sino to si Iyala. Ano nang pangalan ni Iyala? Nicole Iyala, parang DJ yata yun Nakalimutan ko na. Alex Iyala. Okay. Alam niyo po yung nagagawa nito ni Alex Iyala for the first time po. Alam niyo po sa tennis may tinatawag tayong Grand Slam. 4 lang po yan
Australian Open, US Open, French Open, tsaka yung tinatawag natin na Wimbledon. Apat po yung pinaka-prestigiyoso. Lahat po ng mga world-class tennis champions, diyan po lumalaban, no? Yung iba, ano lang po, yung pag kumbaga, yung apat na tournament na yan, yan po ang pinaka-prestigyoso, no? Wala pa pong Pilipino, wala pang Pilipino na nakalahok man lang. Ibig sabihin, para ka makalahok dyan, talagang pilim-pili po sa mundo. Hindi po pwedeng lalahok ako dyan. Hindi po katulad dyan ng parang Olympics po yan. By invitation lang, meron kang qualification munang pagdadaanan para ka lang makalahok. Hindi po gusto mo lang na gusto kong lumahok. May pagdadaanan po yan ng mga serye ng mga tournament. At yan po, pag ikaw naging kalahok dyan sa mga 4 Grand Slam tournament ng tennis, big time ka na. Isa ka na sa world class ka na pala. Pag mapasali ka lang dyan. Ngayon po, hindi lang po nakasali. For the first time, may Pilipino po sa actual tournament ng Grand Slam tournament, US Open. Actual po tong tournament, kasali po ang isang Pilipino na nagngangalang Alex Ayala. Kaya, congratulations. At hindi lang po siya kasali. Nanalo po siya sa round 1. Kauna-unahang Pilipinong nakasali sa Grand Slam, US Open. At kauna-unahan din Pilipino na nanalo sa aktual na tournament ng US Open. Grabe po itong karangalan. At nanalo pa sa first round, no? So, aabante po siya sa second round. Kung ano man po, yan po yung sinasabi natin na mag-improve talaga yung mga players natin. Kung una, ito po mga formula nakikita ko. Ito yung nakita ko kay double gold medalist natin kay Yulo, no? Nagsimula sila atleta bata pa. Bata pa sila nagsimula at todo ang training, no? At world class opposition, nilalaban po hindi lang po sa mga kung ano-anong tournament, nilalaban po sa world class tournament. Yan lang po ang chance ng isang atleta, mas matindi ang kalaban, mas maganda po ang para sa improvement ng isang atleta. Kasi kung mga banban lang nilalabanan mo, dati po may mga tennis star na tayo, pang Southeast Asia lang, pang Asian Games lang. Hanggang dun lang po yung level nila. Tuwan-tuwa na tayo dahil ang dami po nagsisikat. Yan sila Dayan Castillejo. Yan si... Meron pa tayong sikat na tennis star na sumikat nun dahil sa kagandahan. Magaganda tennis Nag-aartista na lang. Ayan. Yan po yung pagkakaiba nito ni Alex Ayala. Maganda na, magaling pa. Congratulations. Sana magtuloy-tuloy. Ang batang-bata po yung bata na yan. Kaya talagang malaki pa po ang pag-asa na mag-improve. So, dapat nagbabalita rin po tayo ng positive. Congratulations muli kay Alex Ayala. Isa po itong tagumpay, hindi lang po sa iyo, kundi sa buong mga atletang Pilipino. Maraming salamat sa karangalan. Okay, punta na po tayo. Good news po. Ako, tuwan-tuwa po ako pag may mga good news po sa mga bata nating Unahin na natin to si Vico Soto na kamakailan lang ay binanatan ng isa po sa pinakasikat at walang dungis na press people, na media people sa Pilipinas. Wala pong dungis na si Arnold Clavio. Binanatan po to si Vico Soto nang walang dungis na si Arnold Clavio dahil lamang sa in-expose ni Vico Soto na bayaran ang mga sikat na personalidad ng media. Yung mga tinitingala natin, katulad ni Julius Lalim at saka nito ni Corina Sanchez, ay tila nabayaran ng mga kontraktor. Okay, napapanahon po to
Dahil takantaka po ang nakakaraming Pilipino, bakit ganun? Ang media natin hindi nagbabalita, una, hindi nagbabalita ng patas. Ikalawa, bakit po sila? Bakit po ang media po natin ay galit na galit sa mga Duterte? Now you know. Alam nyo na po ngayon kung bakit po ganyan ang media. At pag in-expose mo, akala mo mga walang bahid, no? Akala mo walang walang bahid ng kadungisan. Yung mga taong kumbaga napakabubuti, no? Malasanto ang mga inaasal. Akala, sino mag-akala? Pero kung ang nag-akusan yan mga magna rin na mga congressman, magna rin na mga mayor, hindi po paniniwalaan. Pero ito po ang nag-akusa, si Vico Soto. O ano po ginawa? Walang investigasyon si walang dungis na Arnold Clavio. Kinampihan ng mga taga-media. At ang nag-aakusa, ang hinanapan ng ebidensya. Kita nyo na? Ganyan po sila magsaluhan. Kaya lalong nalalantad tong mainstream media sa atin kung gaano mababait lahat ng itsura pero gaano kasusutil. Nakita niyo yung taga GMA7? Yung binabanata, Maris Umali ba tawag doon? Yung pinauuwi na ng mga taga dahil bias reporting. Kukuha sila ng mga footage tapos palalabasin nila yung mga negative. Si Maris Umali, kita nyo kung gaano kasama ugali niya, yung mga tao na mga OFW na sumusuporta sa mga Duterte, kunwari kinukunan ng video. Akala kasi siguro ni Maris Umali, matatakot niya yung mga OFW na naroon sa Europe. Kukunan niya ng video. Kung ako naroon, bakit mo kami kinukunan? Ano yan, patawa? Sanay na sanay sila . Akala nila, ganun pa rin po mag-isip yung mga tao. Akala ng mga to, yung mga Pilipino noon, na kayang-kaya nilang duruin, ganun pa rin ang mga Pilipino ngayon. Hindi na po. Hindi na po, alam na po ng mga Pilipino kung sino yung tunay na walang dungis. Arnold Clavio, wala kang dungis. Antindi mo, boy. Lalong nasira sa pagtatanggol mo, Clavio, lalong nasira si Julius Lalim at saka si Corina Sanchez. Bakit? Wala kang dungis . Wala kang dungis . Akala nyo mauuto nyo pa yung mga pangkaraniwang Pilipino? Katulad noon, utot nyo. Bait-baitan yung itsura, bait-baitan sa pananalita. Yung pala, mga bayad. Hindi po kami nagsabi niyan, wala kaming karapatan. Hinala lang ng mga tao na bayaran kayong mga media. Ngayon po, inakusahan kayo ni Vico Soto. At pinaniniwalaan ng mga tao ang isang katulad ni Vico Soto kaysa kay walang dungis na Arnold Clavio. Di ba? Sino po mas kapanipaniwala? Pareho nating hindi alam. Pareho nating hindi nakikita ebidensya. Hanap ka na ebidensya. Ano yan? Julius, eto 10 milyon. Pirma ka rito. Thank you po. Pipirma po ako. Utot nyo. Alam na yan. Alam na ng mga tao ang kalakaran. Bakit magpipirmahan? Yun lang mismong in-interview ninyo. Ano sabi ng dating journalist? Kung hindi man kayo binayaran, yun na yun. Nakita na ninyo na super yaman yung isang kontraktor. Hindi kayo nagtaka? Hindi nyo inimbestigahan further? Di ba? Dapat yun, sinundan nyo na investigasyon. Dapat kung tunay kayong journalist, nakakita kayo ng kasamaan, parang ganito po yan . Nakakita po kayo ng, nagmamalinis kayo, nakakita kayo ng katarantaduhan sa daan. Nakita kayo ng hold-upan, nasa tabi ka na ng police station. Bilang isang mabuting mamamayan, report mo na kasi nakita mo . Yun yung sinasabi ng dating journalist. Wala kayong nakitang mali. Julius Lalim,
Corina Sanchez. At kagyat-kagyat, pinagtanggol kayo ng walang dungis na si Arnold Clavio. O, yan ang larawan ng media natin. Kaya wag na kayong magtaka mga kapatid. Bakit, no? Bakit tahimik sila pag mga pro-Duterte ang balita? Bakit masama ang balita nila sa war on drugs? Yan po legal dahil utos ng presidente yan. Pag nanlaban, nakita nyo ngayon yung hinuli, may mga baril, mga totoong nanghuhuli na ngayon. Pag totoo mo silang hinuli, lalabas po may mga armas. Paano kung pinutukan kayo nung mga drug pusher? Nahuli nila, armado yung mga drug pusher. Yun yung sinasabi natin. Napapatunayan ng mga hulihan ngayon, yung mga tunay na operasyon ngayon, na armado tong mga nagbebenta ng droga. Kaya sasabihin ninyo na masama yung ginawa ni Duterte. Si Kian, bakit si Kian? Di ba si Kian? Ano si Kian? Anong ginawa nila kay Kian? Nabigyan na po ng katarungan. Yung tsuhin na lang ang hindi nabibigyan ng katarungan. Ano kaya hinihinging katarungan ng tsuhin? Nakakulong na po yung mga pulis eh. Baka iba po yung hinihinging katarungan. Baka yung tsuhin nanghihingi ng katarungan. Okay, balik po tayo rito. Ayon po kay Vico Soto, eto tama eh. Sana lahat ng mayor ganito po ang gawin. Nabitin po si Vico Soto. Eto po sabi niya, no? Sabi po ni Vico Soto, we need more info. Vico Soto, 6 technical document on flood control project. Alam po ninyo, gawin po ninyong halimbawa to lahat po ng mayor. Gawin po ninyong halimbawa yung ginagawa ni Vico Soto. Kasi nilabas na po ng DPWH. Gusto nyong makatulong yung mga tao, di ba? Paano makakatulong yung tao? Makikita lang, paano namin malalaman kung may flood control program dito sa aming lugar? Hindi nga namin alam. Ngayon, nilabas po nila yung ng DPWH kasi gusto talaga nila masilip. Pero kulang pa eh. Kita nyo po kung gaano katalino yung Vico Soto ha. Hindi ko po sinasabi na si Vico Soto ay maka-Duterte. Hindi po ganyan ang maka-Duterte. Ang mga Duterte po, pag may mga gandang ginagawa, si Richard Gomez, maganda yung ginagawa niya, anti-drug siya. Pinupuri natin eh. Pero kung antay ka sa mga nagsusulong ng katiwalian, laban sa katiwalian, babanatan natin si Richard Gomez. Di ba? Ganun talaga tayo. Tapat tayo sa bureau. Si Vico Soto, okay tayo riyan. Pero pag kinampihan niya yung chewing niya si Tito Soto, nakakampi ng mga katiwalian, babanatan natin yan. Ganun po yung ating program. Ganun po yung mga Duterte vloggers. Hindi ko naman nila lahat. Ako lang pala. Bahala sila sa buhay nila. Mamaya sabihin nyo, ano po ang gusto ni Vico Soto? Ang hinihingi niya po, yung specification. Halimbawa po, meron po, siyempre sa ano lang niya, sa Pasig lang, meron dyan project, flood control. O magtatayo ng kung ano man yung itatayo. Pati po yung mga specifics, gusto niya. Ilang metro ang itatayo. Gaano kakapal ang semento. Gaano yung bakal, gaano katataba. Yung nasa kontrata. So, i-check niya. Meron namang mga engineer yan eh. Meron pong mga engineer bawat city. Meron pong engineer bawat lalawigan. Kaya po kayong taga-LGU, gayahin nyo to. Hingin nyo po sa DPWH. Ano-ano ang mga flood control. Hindi nyo sasabihin katulad ni Governor Scorpion Knights, Daniel Fernando, na wala raw siyang alam. Ngayon wala po kayong alam, Gob. Alamin nyo na.
Tama yun. Pwedeng hindi pinaalam sa inyo. Hindi na yata sinama si Gob nung pangalawang punta ni Presidente. Total, wala ka alam, Gob. Huwag ka nang sumama. Hindi na pinasama si Gob eh. Sa Ghost Project sa Bulacan eh. Gob, gayahin mo si Pasig Mayor. Oh. Alamin mo sa DPWH, humingi ka ng kopya. Ano-ano yung may flood control. Oh, pagkatapos, Gob, lahat po ta ng governor, lahat po ng mayor, ha? Gayahin nyo po yun. Kunin nyo yung specification. Nakita nyo, may flood control pala rito. Wala kayo nakita. Patawag nyo na kagad yung magpatawag na kagad kayo ng media. Sabihin nyo, tong district engineer mo, DPWH. O bakit to hindi magawa yan? Alam nyo, ang dami po nabubuksan sa atin ngayon. Kaya naman palang gawin yan. Di ba? Bakit po hindi nyo gawin yan? Dito po, sa mga, i-check po ninyo. Buti pa si Lilia Pineda ng Pampanga, sabi niya, i-check natin yan. Nalulusutan sila eh. Sabi ni Pineda, lupit ha, sabi po ni Governor Pineda, yung mga pinatayo ni Congressman Dong Gonzales, imbis na makatulong sa baha, lalo pa pong bumaha ang Pampanga. Sabi ni Governor, dati raw, hanggang tuhod lang ang baha. Nung nagpatayo ng bilyon-bilyong halaga. Hindi naman bilyon-bilyon. Magkano ba yun? 200. Mas malaki po yung pinatayo eh. Ni Dong kaysa doon sa Baguio eh. Oh. Kulang-kulang 300 million. Nung nagpatayo po ng flood control project, hanggang dibdib na po ang baha. At tumatagal po ng 2 buwan. Alam niyo po, sana may pag-aaral na gawin. No? Baka yung mga tinayong flood control project, sila pa yung nakapagpalala sa baha. Kasi wala namang plano, kanya-kanya lang eh. Baka kasi hinarangan ng hinarangan. Papunta lang dyan, di ba? Tignan niyo po yung ginagawa. May ilog, haharangan yung ilog. Paano yung pupuntahan kung ang baha papunta lahat sa ilog? Oh, wala na madaanan dahil nagtayo kayo ng flood control. Iniisip ko lang. Hindi po ako engineer. Kanya-kanya eh. Ayan po, gobernador na nagsabi niyan, gobernador ng Pampanga. Dati na may baha sa kanila, hanggang tuhod. Nagpatayo yung mga flood control project, naging hanggang dibdib na, tsaka 2 buwan na raw tumatagal. Lintik na yan. Imbis na makatulong sa pagpapapa ng baha, lalo pong lumubog sa baha ang Pampanga, ayon sa gobernador. So malaki po ang maitutulong, no? Hindi po dapat ipaubaya sa presidente. Ang point ko lang po dito, malaki po ang maitutulong ng mga mayor, governors, ha? Kung kayo hindi sangkot dyan. Kung sangkot po kayo dyan, talagang hindi kayo tutulong. Pero yung mga hindi sangkot, bukas naman yan. DPWH, pengi nga ako, napapahiya na ako rito sa aking mga kababayan. Oh. Ason ba rito yung mga flood control? Kung hindi po kayo nakialam for the past 3 years, makialam na po kayo ngayon. Alamin nyo kasi po nakakahiya. Yung mga gobernador, mayor na mga matitino, sila po mismo yung nagsusumbong na meron mga kayo pa ang nakaalam pa presidente. Sinabi pa sa inyo. Okay. Tignan nyo po, hinihingi ni Vico Soto, miski yung mga specification. Yan ang dapat. Pero dahil matino ang mayor,
at binanatan yung mga media na kasabwat, eto na po yung walang dungis na si Arnold Clavio. Pinagtanggol yung mga nababayarang media. Arnold, ano masasabi mo ngayon? Okay, punta po tayo. Congratulations po. Tuwan-tuwa po ako sa batang-batang congressman. Si Leandro Lebiste. Yan, congressman po to. Ng Batangas, 1st District. Mabuti na lang. Bata rin yung anak ni Recto Congressman din sa Batangas. Recto, bakit walang maipahuli yan? Simple lang, Simple lang po yung sinabi ni Congressman. Sinusuhulan po siya. Ang ginawa niya, sinusuhulan po siya ng halagang 3.1 million cash. Marami po tayong matututunan dito, no? Ang gawin po ninyo, kayong mga congressman, katulad po ni Leandro, hindi ko po sinasabi na gayahin nyo. Ang sinasabi ko po, tularan nyo. Pucha. Makakatulong po kayo, nakalatag kayo Buong Pilipinas, meron po bang district congressman buong Pilipinas? Meron. Gayahin nyo po to. Iimbestigahan niya. Kaya po nagkaroon ng lagayan. Alam niyo po kung bakit? Iimbestigahan niya, siya mismo, na congressman. Hindi po dun sa TRICOM o Quadcom. Siya mismong congressman ang mag-iimbestiga sa kanyang distrito kung yung mga pinatayong flood control ay maayos o hindi. Kaya, kinabahan yung district engineer, itago natin sa pangalang Engineer Abelardo Calalo, district engineer ng DPWH, Taal Police, ng 1st District, inaresto po. Sa kagustuhan ni District Engineer Abelardo Calalo na wag madamay, wag matuloy ang investigasyon o wag siyang malantad, sinuhulan po itong batang tapat na congressman na nagngangalang Leandro Lebiste. Pinahuli po sa pulis sa pamamagitan ng entrapment operation. Tindi. Ilan kayang congressman na makakapagpahuli ng mga district engineer ng DPWH? Araw-araw po, buhat po na nagsimula si BBM na umikot. Araw-araw pong merong pero congratulations muna. Sana po lahat po ng mga congressman natin gayahin po to si Lebiste. Kahit bata pa. Recto. Kayo mga boss dyan sa Batangas, wala ba kayong balak pa imbestigahan? Buti pa si Lebiste, papaimbestigahan. Yung anak mo ba, Ralph Recto, hindi niya pa imbestigahan? Ganun lang po kasimple. Nakahuli sa panunuhol. Kung hindi man kayo mahuli sa aktwal, nahuli kayo sa panunuhol. Vilma Santos. Dehin Bukiki ka rin. Ayan, may katiwalian dyan. Manunuhol ba yan o walang katiwalian? Yung mga Quadcom congressman, dapat ganyan ang gawin nyo. Imbestigahan nyo yung mga sarili ninyo. Bakit yung pamilya mo, Vilma Santos, wala Dehin Bukiki ka? Governor Vilma Santos, bakit Dehin Bukiki ka? Kung meron suhulan dyan sa Batangas, tinitiyak namin na may katiwalian dyan. Manunuhol ka ba na wala kang katiwalian? O bakit ka tahimik? Vilma Santos Recto. O yung congressman mong anak, bakit tahimik? Buti hindi nanalo yung lintik na isa pang anak.
pahusos lang sa TV, putya, magiging vice governor na rin. Ni walang award na napanulunan. Okay lang si Vilma Santos kasi best actress yan eh. Pero yung anak niya na pahusos lang. Mabuti naman. Meron po talaga. Meron po talagang katiwalian. Nanuhuli nga eh. Ang problema, bakit hindi kumikibo yung mga gobernador? 2 gobernador pa lang yung narinig nating kumibo. Yung gobernador ng Pampanga at yung gobernador ng Mindoro. Expose nyo po. Kayo po mismo. Kayo mismo magpasimuno ng investigasyon. I-entrap nyo po yung mga yan. Huwag nyo po palabasin sa probinsya nyo. Kung super yayaman ng mga yan, sa bagay yung iba, hindi taga-probinsya nila. Okay. Kaya nakakatuwa po na may mga ganito. Eto, involved po ang DPWH ha. Araw-araw may involvement ang DPWH. Bunuan. Magre-resign ka na ba? Kapit to ko pa rin. Hindi raw siya magre-resign kasi lilinisin niya daw muna. Pareho sila ng dialogue ni BBM. Hindi ako aalis ng Malacanang. Hiramin ko lang yung nabasa ko sa inyo. Hindi ako aalis ng Malacanang nang hindi ko nalilinis yung mga problema sa katiwalian. Putya, walang balak ko. Nakakatakot yung pronouncement na yan. Mukhang walang balak ko balik. Mr. President, paano mo malilinis yan? Si Bunuan pinuno niya. Hindi mo nga matanggal si Bunuan. Hindi mo nga matanggal si Bunuan, paano mo lilinis? Direkta sa iyo yun eh. Anytime pwede, kahit wala pong kasalanan, pag hindi mo lang trip, pwede mong tanggalin eh. Di ba? Yung iba, yung mga, anong tawag dito? Mga pumasa basta may mga, career. Career po yan, hindi basta-basta tatanggalin. Bunuan, kapit tuko ka ba? Kapit tuko ka sa pwesto? Sana naman, para naman na, Mr. President, paano nyo po lilinisin yan? Yung maglilinis si Bunuan. Kita nyo na. Nagkusa na yung congressman. Ipahuli yung district. Magkusa na rin po kayo lahat. Kayo po lahat ng congressman. No? Hanggang tokis lang yata kayo. Speaking, po ngayon, no? Marami po nagtataka bakit daw holiday ngayon. Para po sa kaalaman ng lahat, kaya po holiday ngayon, National Heroes Day. Ano po ibig sabihin nun? Hindi po kasi nabibigyan ng pagkakataon yung mga hero na magkaroon ng national holiday. Kasi 3 lang po ang pinakatanging hero sa Pilipinas. 3 tao lang po. Si Jose Rizal, karapat dapat na maging hero, binaril sa Luneta, nagsulat ng No Limit Tangere, El Filibusterismo. Si Andres Bonifacio, karapat dapat na maging hero, nagtatag ng katipunan na nagpasimula ng lahat ng revolusyon laban sa mga Kastila. Karapat dapat. At syempre yung pangatlo, ito po ang karapat dapat talaga sa lahat ng hero. Kaya po yung iba pong hindi nabanggit, yung iba pong wala ron sa 3, lesser hero po sila. Kaya inisa na lang yung celebration, National Heroes Day. So sama-sama na po si Lapu-Lapu, si Gregorio del Pilar, si Marcelo del Pilar, si Graciano Lopez Aina. Ang dami pong kontribusyon ng mga to sa atin. Sila Diego Silang, Gabriela Silang, sila Dagohoy, at iba, sila Makling Dulag. Ang dami pong hero ng Pilipinas. Isang araw na po, sama-sama na sila. Yan po ang sineselebrate natin ngayon.
Kasi po, may tatlong natatanging hero na may special day. Meron po Rizal Day, meron pong Bonifacio Day, at higit sa lahat, ang pinakamatindi sa lahat ng hero, sa lahat ng hero po, ay si Ninoy Aquino. Pinakamatinding hero yan. O, alam niyo yung nagawa ni Rizal, alam niyo yung nagawa ni Bonifacio. Badong, may Ninoy Aquino Day? Oo. Pero walang Lapu-Lapu Day. Meron sa Lapu-Lapu, meron sa Cebu lang. Ha? Ibig mo sabihin, mas matindi ang ginawa ni Ninoy kaysa kay Lapu-Lapu? Oo naman. Ano ba naman ang ginawa? Ha? Ano ba ginawa ni Lapu-Lapu? Pinagtanggol niya ang Pilipinas laban kay Magellan? Puta, wala yan sa ginawa ni Ninoy. Ginawa ni Juan Luna, ni Antonio Luna, ni Marcelo del Pilar, ni Graciano Lopez Aina, tsaka ni... Wala po yan. Lumaban sila sa mga Kastila. Wala yan. Pani sila kay Ninoy Aquino. Ano ba ginawa ni Ninoy Aquino? Asawa siya ng presidente. Yun ang pinakamatinding. Kaya siya bayani dahil asawa siya ng presidente. Walang... Bakit? Asawa ba sila ng presidente? Ay, oo nga. Kaya pala wala silang Ninoy Aquino Day. Kaya pala walang Lapu-Lapu Day. Hindi naman pala asawa si Lapu-Lapu ng presidente. Ayun pala yun. Ninoy Aquino Day dahil asawa siya ni Cory. Yun pala. Sorry po. O, mahirap na gawin yun. Piruin mo, hindi niya naisip yun. Asawain ko to si Cory, magiging presidente balang araw. Wala nagawa, pero asawa ng presidente. Meron sariling, may sariling selebrasyon. Yung iba, sama-sama na kayo. Si Raha Sulaiman, Lakandula, puta, lahat ng bayaning kilala nyo. Talo kayo ni Ninoy lahat.